Saldi ko po, bumuelta kay BP Sara pero palpak po, no? Tinawag pong budol. Tinawag pong budol si BP Sara. Kaya lalo po siya nadidiin, no, sa pagsagot niya kay BP Sara. Alam naman ng tao na hindi po nagsisinungaling ang ating Vice President. Tapos sasabihin mo ng bubudol, hindi mo naman sinasagot yung mismong binibintang ni BP Sara. Pwede 'yon kung nasagot mo ng napabulaanan mo, no? Hindi mo naman napapabulaanan eh. Tapos sasabihin mong budol. Okay, pag-usapan din po natin si Abalos na nag-epal na naman. May dalawang pangyayari po. Nag-guest po siya kay Boss Toyo. Napahiya na naman si Abalos. Hindi sinasadya, nasiraan niya na naman ang ating Presidente Marcos, no? Dahil po dito sa ginagawa niya na na pag-epal para sa kanya sarili. Alam naman natin ginagawa ni Abalos, lahat ng sikat pinupuntahan, lahat ng mga yan po, sikat na sikat po yan si Boss Toyo eh. Kaya wala na po sila magagawa kahit na anong salag nila. Mapapaniwala ni Saldico yung mga kapwa niya pero never po yung mga taong bayan. No? Sabi po ni Abalos, eto po, no, palagay ko ito yung epal talaga eh. Ang word lang naman dito ay yung tinatawag nating nahuli. Pinakita namin, nakatrap na siya, Apollo Kibuloy, huli na siya, tsaka lang siya namilit na sumurrender. For us, huli na, sakote na, whatsoever about that, that is all about hard work. Yan po ang pahayag ni Secretary Ben-Hur Abalos. Alam niyo po, Secretary Ben-Hur Abalos, yun nga po yung pag-epal. Hanggang ngayon ini-insist po ninyo na nahuli. Binago nyo lang ng konti. Lalo po kayo napapahamak eh. Sabi po ni Torion, pinangalawa na po ni Governor Hubahib. Ang sabi po nila, negotiation po with ISAP, no? Nag-negotiate po yung kampo ni Pastor Apollo Kibuloy simula pa po nung August 30, no? Yung sinasabi nyong kubkub na para lang po kasi under ni Abalos bilang DILG yung PNP. Hindi niya po under yung Army at yung ISAP, hindi niya po under yun. No, under po yun ng DND. Para po siya magsabi na sila talaga yung may kinalaman, no? Sa kanila talaga, siya talaga yung pinuno na dahilan ng kaya nasa kote, kaya nasa kampo krami na to si Kibuloy. Kinakailangan po niya magkaroon ng credit. Kaya ayaw niya pong bitawan. Binago lang po nila. Ngayon inaamin na po nila na sumuko. Nung una kasi nadakip eh, 'di ba? Habang ayaw lang pong umamin. Ganun lang po 'yan, dalawa lang, you know. Una, ayaw niyang umamin na fake news siya. 'Di po ba? Ayaw niyang aminin na fake news siya, kaya pinangangatawanan niya. Ayaw niya sabihin, sorry po, hindi po pala nahuli, sumuko po pala. Di po ba? Masakit po yun eh. Ikalawa, pag sumuko at hindi sumuko sa PNP, ibig sabihin, no, sumuko pero hindi sa kanila, wala siyang ka-credit doon. Yung matagal nilang ginawa, ang tangi lang nilang nahita, ay makakasuhan sila ngayon ni dating President Duterte. Yun yung pagkakaiba eh, no? Wala ka nang nahita sa ginawa nyo dyan, no? Wala ka nang nahita sa mga pinagsasabi mo. Kiniklaim nyo na nariyan si Pastor Kibuloy, mahuhuli nyo na, no? Naglulubid-lubid. Madali lang naman po sabihin na, ay, sumuko po pala. Pasensya na po kayo at hindi po kami inform. Pinangangatawanan mo pa na kaya sumuko dahil nasukol na, no? Magkaiba po yun. Yan ha. Tapos pangalawa pong pag-epal nito. Alam nyo naman to si Abalos eh. Teka, yung French fries masarap yan. Alam nyo naman si Abalos, lahat ng mga sikat, nag-guess, giniges, nagpapapicture. Kaya nga may picture yan si Alice Go eh. Sikat kasi si Alice Go. Hindi niya na-realize na mas mapapasama siya ron sa pagpipicture niya kay Alice Go. Okay. Nag-guess siya kay Boss Toyo. Gusto niya kasing palabasin na siya bilang DILG. Ang kanyang pangunahing drug buster siya, di ba? Yan yung gusto niya bilang senador, siya yung makilala na bilang drug buster. Kaya sabi niya kay Boss Toyo, alam mo ba na ngayon, linaw eh. Na ngayon, 7 sa kada 10 krimen ay drug-related. Pinagmamalaki niya. Kasi ang tuntungan niya yun,
Ako, pag naging senador ako, yan ang tututukan ko, yung problema sa droga. Nakalimutan niya, siya DILG ngayon eh. Di ba? Yan yung gusto niyang ano, yan yung gusto niyang iparating. Pero ang nakakalimutan niya, siya ang DILG, siya po yung pangunahing tao ng gobyerno, sekretary, para kumontra sa droga, di ba? Okay. Sa makatuwid, gusto niyang palabasin na siya ay drug buster. Kaya lang, yung pagbibigay niya, sabi niya sa ngayon, 7 sa bawat 10 krimen ay drug-related. Kaya si Boss Toyo bilang wala naman sa kanya dahil gusto niyang i-promote. In fairness, ipopromote niya kaya sa nag-guest eh, di ba? Ipopromote niya si Benhur Abalos. Okay. Gusto niyang i-promote si Benhur Abalos. Kaya ang sabi niya, bumalik na po. Walang bumalik na po, di ba? Bumalik na daw yung droga. So bigla siyang kumambi, hindi noon pa yan. Wala na, nataranta na. Kasi paano mo nga naman alam ng lahat ng tao na nung panahon ni Pangulong Duterte, solve na po yung droga natin. Di po ba? Alam po ng lahat ng tao na wala na po tayong drug problem. Tapos ngayon, sasabihin mo na 7 sa kada 10 krimen ay drug-related. So pinasasama mo yung gobyerno na pinaglilingkuran mo. Yun yung problema nito ni Benhur Abalos, no? Dahil sa kagustuhang umepal, actually napapasama niya yung kanyang amo, yung si BBM, napapasama dahil sa kanya. Ito po ang sinabi ni BP Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Saldico at Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Yan po yung sinabi ni BP Sara. Tignan niyo po kung paano sumagot to si Saldico. Hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ang 2.98 billion, 2.9 billion, tignan nyo, 125 lang po yun, no? Naging 2.9 billion na po. Mambubudol talaga to. Ayan. 125 lang po yung binibintang. Sa'yo naman 2.9 billion na kagad. Kayang-kaya niya rin gawin kapag siya ang nakaupo. Ang kanyang mga pananakot sa aming kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. May banta na, no, si congressman ko. Ano po ba yung pananakot na sinasabi? Pananakot po ba na i-expose? Alam ko hindi nanakot si BP Sara eh. No? Sumasagot lang siya. Dati hindi sila sinasagot. Ngayon nananakot na. Baka ikaw lang ang natatakot. In-expose ka lang eh. Nakontrolado mo yung budget eh. Hindi mo nga alam yung sagot. Sinasabi ni BP Sara, kayong dalawa ni Martin, ang sagot niya, budol niya, sabi niya, hindi totoo yan, gawa-gawa niya lang yan sa Davao. Kung nagagawa niya sa Davao, nagastusin ng 11 days, ang gulo na, no? Naghalo-halo na yung utak, no? Nalustayin in 11 days in 2.99 billion. Una, halo-halo na po, no? Yung sinasabi ni Saldico, kung nagagawa niya siya sa Davao na gastusin ng 11 days, alam ko 11 days, 125 eh. Okay, ikalawa, pananakot daw sa kongresista yung ginagawa niya. Nanood po tayo lahat eh, di po ba? Nanood tayo lahat ng hearing. Meron po bang pananakot si BP Sarang ginawa? Paano po tinakot si Saldi? No, hindi po pananakot to. Tapos ikatlo niyang punto, hindi na ito dapat palagpasin. So siya po yung nagbabanta na hindi niya dapat palagpasin. Yung pananakot daw sa kanya. Pananakot na pala yung sinabi lang po ni BP Sara na siya yung may control ng budget, sila ni Martin. Pananakot pala yun. Sagutin mo kung hindi totoo. Okay, ito pa po ang isa pang sagot nito ni Saldico. Karapatan ng tungkulin ng Kongreso ang magsuri at magbusisi ng budget ng bawat ahensya ng gobyerno. Ayan, kaya daw po nila binubusisi yung ahensya ni BP Sara, yung Office of the Vice President. Una, hindi siya ahensya, no? Opisina siya ng Vice President. Pangalawang pinakamataas na tungkulin, no? Baka hindi pa natin alam. Tapos tuloy natin. Ikalawa, ayon kay Ted Filon, sinasabi ko talaga si Ted Filon para damay-damay eh.
Ayon kay Ted Filon, no? Hindi totoo na binusisi niyo yung mga ahensya, di ba? Ano po ba yung mga ahensya na hindi niyo binusisi? Hindi niyo po binusisi yung ahensya ng gobyerno, no? Na nagngangalang Department of Agriculture, no? Yung ahensya ng gobyerno na DPWH at yung ahensya ng gobyerno na DOTR. Okay, bakit po hindi niyo binusisi? Kung ang katwiran po ninyo ay ang ang Office of the Vice President ay may disallowance, mas malaki po yung disallowance ng mga ahensyang binanggit ko. So hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Okay? This is not just a matter of accountability, but a duty to the Filipino people. Ang hindi pagsagot sa mga tanong ng kongresista sa kung paano ginamit ang pera ng taong bayan, lalo na ang hindi pagdalo sa budget briefing ay nagpapakita ng kawalan ng respeto, hindi lang sa mga kinatawan ng mamamayan, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Gandang pakinggan, no? Ang hindi pagsagot, lalo na hindi pagdalo, ay budget briefing nagpapakita ng kawalan ng respeto. Ang tanong po, karespeto po ba kayo? Kayo po ba nagbigay po kayo ng respeto sa ating Vice President? Tandaan niyo yung sinabi ni Marcoleta, meron kayong long and storied, long and anong tawag nila? Long held tradition. No, meron po kayong tradisyon na iginagalang yung dalawa sa pinakamataas. Di po ba? Ibig sabihin, kayo nga hindi nyo nire-respeto yung sarili ninyo. Yung sarili ninyong tradisyon. Ang tanong, mali po ba yung tradisyon nyo? Tinanong nga si Kimbo, mali po ba yun? Lalabagin po ba natin yun? Tignan nyo sagot ni Kimbo, no pareho. Lalabagin pa po ba natin yun? Sabi, tanong ni Marcoleta. Yung long honored, yun po, long honored tradition. Kaya nga tayo honorable. Sabi ni Marcoleta. Kaya tayo tinatawag na honorable dahil meron tayong mga long honored tradition na sinunod ng mga nauna sa atin hanggang ngayon. Babaliin na po ba natin yan? Ikalawang tanong ni Marcoleta kay Kimbo. Mayroon po bang karapatan? Mayroon po bang kapangyarihan itong committee natin? Committee lang yun eh. No? Long honored tradition. Mayroon po bang kapangyarihan yung committee natin na baliin yung tradisyon na yan? Ano sagot ni Kimbo? No and no. Parehong no. Ibig sabihin, hindi dapat baliin yung tradisyon. Ikalawa, wala tayong karapatan sa committee na to. O yun pala, sabi ni Marcoleta, bakit hindi pa natin to patigil? Kaya divide the house. Alam na nila yung gagawin. I-divide ang house. Pag merong pumalag, divide the house kagad. Di ba? Pumalag, divide the house. Ayun nga po nangyari, dinivide ang house. So binoto nila natanggalin. Paano pa kayo tatawagin na honorable kung wala na kayong ino-honor? Long honored tradition nga eh. Tapos hindi nyo i-honor. Tapos nagsasabi ka na kawalan daw na respeto. Anong ginawa nyo? Sa sarili nyong house. Hindi po yan Hindi po ibang tao, yung sarili nyo mismo, yung long honored tradition mismo ninyo ay hindi nyo ginalang. Kayo mismo ang hindi gumalang sa inyong tradisyon. Hindi po si BP Sara. Kayo mismo ang ayaw nyong igalang yung inyong tradisyon. Sabihin nyo walang respeto. Ikalawa,